Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Nako mga kababayan, ang bilis ho ng petya, ang bilis ho ng araw ha. Especially ngayong buwan ho ng Disyembre dahil papalapit na ho ang Kapaskuhan ha. So, busy na ho ang mga tao dahil shopping dito, shopping doon. Oh, kung yung ibang tao ho ay nag-e-enjoy na at kung ano-ano na ho pinaplano bago ho sumapit ang Kapaskuhan, ay mukhang iba ho ang nararamdaman ho ngayon ni dating Senador Bong Revilla Jr. Dahil, nako mga kababayan, matindi ho ng mga binitawang pahayag ho ni Ombudsman Crispin Boying Remulla dito sa naging interview niya. Dito together with Karen Davila na kung saan, nako po, next week ho, ay may makukulong na. May maaaresto na. Bago ho magpasko. Nako po. Grabe. Kasi although may mga nakulong na, mga engineer, mga dating empleyado ho ng DPWH, pero wala pa hong nakukulong na talagang kilala or miyembro ho ng Senado or House of Representatives. Pero pakinggan ho natin itong si Ombudsman Crispin Boying Remulla. Hindi na ho natin papakita ang video. Pakinggan na lang ho natin kasi minsan itong ABS-CBN sala sa init, sala sa lamig. At copyright, pakinggan nyo ho. Uy, PLDT. Ano ba? Magpapasko na wala pang nakukulong. Magpapasko na wala pang nakukulong. Nakikita nyo yun. Diba? Relax lang kayo. Ito ang tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga naunang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may makukulong sa mga sangkot sa umano'y katiwalian. Kasi kung natatandaan nyo, mga kababayan, mga kanalays, nung nakaraan ho, yung isa sa mga naging press conference, report ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lagi na ho nag-update si Pangulong Bongbong Marcos about ho dito sa mga nangyayaring pag-iimbestiga ho na maanumalyang flood control project issue case. Na kung saan ay may mga kinasuhan na, may mga nauna nang nakulong, mga engineer, mga empleyado ng DPWH. Pero inulit nga natin, wala pa hong nakukulong na kilalang politiko, mapa-House or mapa-Senate. Pero according ho kay Pangulong Bongbong, bago magpasko, ay may maaaresto, makukulong na. At according din dito kay Ombudsman Crispin Boying Remulla, nung nakaraan, December 15 or 16, mabibigyan na ho ng warrant ang mga binanggit niya hong pangalan ay Senador Joel Villanueva, dating Senadora Nancy Binay, Chis Escudero, si Senador Chis Escudero, Senador Jingoy Estrada, at itong si dating Senador Bong Revilla Jr. Patuloy natin. Sa flood control bago magpasko. Hindi na natin i-anunsyo, magyayari na lang yan. Baka next week. Sino po, Senator Bong Revilla? Yun ang low-hanging fruit. Ayon kay Remulla, may nakalap na silang sapat na ebidensya laban kay dating Senator Ramon Bong Revilla, kasunod ng rekomendasyon ng ICI na siya'y kasuhan. Matapos ho dati ni Senador Bong Revilla, madamay ho sa kaso ng PDAP, ngayon naman ho dito sa maanumalyang flood control project. Parang ewan ko, may trail pa ba sa inyo na si Senador Bong Revilla makukulong? Parang wala nang trail, Parang mas masarap makulong yung mamagshot yung mga dating hindi pa ho nakaka-experience sa kulungan Pero tingnan natin dahil sigurado may kasabay ito.
Maliwanag ho, nanggagaling ho yan kay Ombudsman Crispin Boying Remulla. Next week, before Christmas, pwedeng itong si dating Senador Bong Revilla ay maaresto na, makulong na. Hindi na ibabalita yan, mangyayari na lang yan. Ibig sabihin, magkakaroon na lang agad ng breaking news. Breaking news! Warrant of arrest ni dating Senador, lumabas na. So, arestohin na yan. So, before Christmas nga, may makukulong talaga, may maaresto na. Tuloy natin. Most of it will be, I think malversation will be the predicate crime. Possible plunder. Meron pa kaming ibang tinitingnan. Our people are actively reinforcing our legal theories. But I cannot tell you everything. So we do not want to telegraph punches. Dati nang itinanggi ng kampo ni Revilla ang alegasyon na anilay walang kahulugan at gawa-gawa lamang. Tinatanggi ho ng kampo ni dating Senador Bong Revilla. Actually, pati itong si dating Senador Bong Revilla, pinapabulaanan ho itong pagdawit niya sa Manumalyang Flood Control Project. Ginagamit daw siya para mahilis ang katotohanan. Sabi niya. Tapos humihingi pa ho siya ng dasal para sa kanyang pamilya. Sabi ko nga, mga kababayan, wala nga amin talaga. Wala akong aamin dito. Sino aamin dito? Ha? Excuse me. Kahit anong deny ho ng politiko, kung lalabas ho, matibay ang ebidensya, walang magagawa. Kahit maniwala pa Luzon, Visayas, Mindanao, kay dating Senador Bong Revilla na wala kang kasalanan, wala rin kwenta. Kasi ang magiging basihan ho rito ng pag-iimbestiga ng korte, hindi yung sinisigaw ng tao. Ang magiging batayan ho rito, ebidensya. Kaya kahit sabihin ni Senador Bong Revilla na wala siyang kasalanan, kahit maniwala Luzon, Visayas, Mindanao, wala siyang kasalanan, kung lalabas sa ebidensya, walang magagawa. Yan ang reality sa kaso. At kung lahat na lang paniniwalaan sa House na wala silang kinalaman sa flood control issue, lahat na lang ho ng mga nasa Senado ay paniniwalaan natin na sinasabi nila wala silang kinalaman. Mukhang walang mananagot dito. Mukhang walang mananagot dito, mga sir, mga ma'am. So, kanino na lang natin isisisi ito? Sa mga kontraktor? Sa mga kontratista na lang natin isisisi ito? Sa mga district engineer? So, mga taga-House, mga taga-Senate, wala silang kasalanan. Ganun ang mangyayari dyan. Kayo ba'y naniniwala kay sa kampo, kay dating Senador Bong Revilla na wala siyang kinalaman, gawa-gawa lamang ito? Gawa-gawa lamang ito. Nakakapagtaka nga rito, kung gawa-gawa lang ito, bakit si dating Senador pa na nananahimik? Bakit hindi na lang yung mga active? Bakit hindi na lang yung mga active ang gawa ng issue, mga idamay? Bakit yung hindi na Senador? Bakit yung tahimik pa? Tuloy natin. Tsaka ito ho, ito ho, mga kababayan, ito hong ginagawang pag-iimbestiga ng ICI sa Manumalyang Flood Control Project issue case. Wala akong kulay ito. May mga nadadamay rito. Kampi kay Pangulong Bongbong. May mga nadadamay dito, kampi sa mga Duterte. Walang kulay ito Iba't ibang kulay ito. Kasi ang nangyari ho rito, parang lumalabas, iba't iba mang kulay ng politiko, pero pagdating ho sa panggagata sa DPWH, nagkakasundo sila. Parang ginawa hong gatasan itong budget ng DPWH na galing sa buwis tax ng taong bayan. Ginatasan ho ng iba't ibang grupo ng politika, iba't ibang kulay ho ng politika. Wala hong pinipili ito.
Kumbaga, magkakaiba man ang kanilang paniniwala, layunin sa usaping politika. Iba't iba man partido, kinakampihan nila sa mundo ng politika. Pero pagdating sa panggagata sa DPWH, ay kampi-kampi. Tuloy natin. Unang idinawit si Revilla sa flood control scandal ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na nagsabing may 300 million pesos na budget insertions noong 2024 para sa nooy senador. Sinabi naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na personal siyang nagdala ng 125 million pesos na kickback sa bahay ng mga Revilla sa Bacoor City noong December 2024. Former DPWH Undersecretary Bernardo, may mga Matindi yun, ha? Dinoise out ni dating district engineer ng Bulacan, itong si Alcantara. Nadamay ito. May kinalaman si dating Senador Bong Revilla. Ito matindi. Itong si undersecretary dati ng DPWH. Ha? Panahon ni Mark Villar, panahon ho ni Digong. Ha? Siya mismo naghatid ho sa bahay, lugar ho ni dating Senador Bong Revilla Jr. ng 120 million pesos. Ha? Tuloy natin. Kalat na number 1, bata mo raw siya. Number 2, Only met him in the Senate during the investigation. Inaasahan naman ni Remulla na maapektuhan ang kanyang relasyon kay Revilla na kapwa niyang Kabitenyo. Family's political interest, it can suffer a bit. Hindi natin alam ang extent ng it will damage us or not. But nagsasuffer yung relationships. Kasi nga, our children know each other. They work with each other. Kaya medyo mahirap din kung titingnan. Kaya lang hindi ko naman pinili na gawin na itong bagay na to. Oo, malit lang ang mundo ng politika eh. Siyempre, nagiging magkakaibigan yung iba dyan. Ano naman malay ni Ombudsman Crispin Boyeng Remulla na ikakanta siya ni Alcantara at ni dating Undersecretary DPWH Bernardo. Wala naman siyang kinalaman dyan. Diba? At hindi siyang at ICI ang nagre-repair na kasuhan itong mga ito sa Ombudsman. So, wala siyang choice. Kailangan gampanan niya itong trabaho niya. Hindi po pwedeng sasabihin ng ICI, kasuhan mo na ito, Ombudsman, si Bong Revilla. Teka, friend ko yan, hindi pwede. Hindi naman pwede yung gano'n. Ha? Respetuhan tayo rito, trabaho yan. Ha? Tuloy natin. Trabaho ko. Tinatrabaho rin ng tanggapan ni Remulla ang case build-up laban kina dating Senator Nancy Binay, Grace Poe at Mark Villar at si dating Senate President Francis Escudero. The Villars, sources tell me, have felt pinag-iinitan sila ng gobyernong ito. Hindi naman. And it's all about the evidence. Pinag-iinitan. Paano ba masasabing pinag-iinitan? Iba kasi pinag-iinitan sa nabuking. Na-based to na yung mga ginagawa nyo na dating hindi nalalaman ng taong bayan. Kasi, nung panahon ni Digong, puro sat-sat, wala namang ginagawa. Excuse me. Naalala niyo yung commercial ni Digong dati. Sa mga durugista, sa mga korap na politiko, ito na ang huling Merry Christmas niyo. Diba? Pero may napakulong ba si Digong? Kahit isang politikong korap, kahit nag-expose siya sa DPWH na siya aminado na maraming korupsyon sa panahon niya sa DPWH, meron ba siyang isinagawang pag-iimbestigasyon? May ginawa ba siyang grupo? Tulad ni ginawa ni Pangulong Bongbong na ICI? Wala. So, yung pa nga nakakapagduda si Digong, siguro, kaya hindi niya tinuloy, sasabit siya. Sasabit yung mga bata niya. Mas kaduda-duda yun. Kaya kay Pangulong Bongbong na idinidikit sa flood control issue na kung saan, siya ang nagpapaimbestiga. Sinong tanga yung magpapaimbestigang kasali ka? Ha? Sinong tanga magpapaimbestiga ka ng isang kaso na kasali ka? Loko ka ba? Ebidensya rin anya ang kanilang magiging gabay sa pag-iimbestiga. Kaugnay ng ulat ng Philippine Center for Investigation.
investigative journalist. Oh, iba na to, mga kababayan. So, abangan natin. Next week, maaaring may maaresto na, makulong na talagang mga kilalang politiko. Mga aktibong politiko or mga dating politiko. Mga senador or ex-senator. At sinasabi nga rito si dating Senador Bong Revilla Jr. na kung saan next week po pwedeng maaresto na, makulong na before Christmas. Kaya magpapasko itong si Senador Bong Revilla Jr. sa kulungan. So abang-abangan natin yan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.